Joshua na atin pong binasa kanina, na kasama po sa ating memory book. Joshua chapter 24, verse 14 up to verse 15. Okay? 14 up to verse 15. Sa wikang Tagalog, basahin po natin. Opo. Sige, sister, pakibasa po. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. At inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Egypto. At inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo, na ang lupain nila at ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganong akin at ng aking sangbahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. So, ang topic po natin ay serve the Lord with a sincere heart. No, maglingkod sa Panginoon ng may tapat na puso. Okay? At dito po sa ating binasa kanina sa Joshua chapter 24 verse 15 up to verse 16 ay nakarating na po sila sa promised land ng Panginoon. During that time, no, kung ating babasahin po ang kabuuan. At sila po ay nasa Jericho na, no? Kaya nga, di ba, may kanta na Joshua live in Jericho. Di ba? Kasi doon po sila dinala ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na promised land na sako po ng Kanaan during the time, no? At ito po ay malinaw po na kung saan ay sinabihan po sila ni Joshua, no? Sino ang kausap ni Joshua? Ang mga Israelita, no? Yung mga kasamahan niya na mula sa Ehipto naglalakad sila patungo po sa promised land na pinangako po ng ating Panginoon. At ito pong si Joshua ay successor po ito ni Moises. Successor po ni Moises. Kasi si Moises, hindi po nakarating sa promised land. No? Opo, namatay po siya doon sa disyerto. No? Na ang kanyang edad, 120 years old. Okay? At si Moises ay, nung namatay si Moises, walang sakit. No? Walang, kahit na ang kanyang mata ay hindi nagdilim. No? Malinaw pa rin ang mata ni Moises, malakas si Moises. No? Pero namatay siya, kinuha ng Diyos ang kanyang buhay. Okay? So, dito makita ho natin na si Lord, tandaan po natin, meron siyang tinatawag po na successor, no? Na ito nga po si Joshua, tinawag po niya upang magpatuloy, no, sa kanilang paglalakbay hanggang po sila ay nakarating po sa promised land, no, ng ating Panginoon. Okay? So dito po tayo mag-aralan po ngayon, mga kapatid. At dito po sa ating binasa kanina sa Joshua chapter 24 verse 15 up to verse 16, 14 up to verse 15, no, sa ating binasa. Nais ng Diyos, hindi lamang panlabas na paglilingkod, kundi isang tapat at taimtim na puso. Marami ang naglilingkod sa pagitan ng labi at gawa. Ganon din po ito mga Israelita during the time. No, puro lang sila salita, pero wala naman talaga sa puso yung kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. No, iilan lamang po yung tunay at totoong naglilingkod sa Lord. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Si Lord po, tandaan po natin, tumitingin po sa puso ho natin. Okay? Hindi ho sa nguso.
kundi sa puso. Ang tunay na mananampalataya ay dapat maglingkod sa Diyos na may pag-ibig, kababaang loob, at katapatan sa ating Panginoon. So, mahalaga po yung ating kababaang loob. Tandaan po natin, ang isang mananampalataya, once na siya po ay nagpakababa sa Diyos, ang gagawin po ng Panginoon sa kanya, ipaunawa po ni Lord sa kanya yung kanya mga salita. Pagpalain ka talaga ni Lord sa kanya mga salita. Hindi ho nagbibigay si Lord ng mapagkapalaan ng kanyang salita ng kaunawaan kung ang puso ng isang tao ay puno ng pride. No? Ayaw magpasakop sa Lord, ayaw sumunod sa ating Panginoon. No? Alam po natin ang pride. Pagka ang isang tao puno na ng pride, no? Ayaw na niya magpaturo ng salita ng Diyos. Nasasabihin niya lagi yan, ay alam ko na yan, pastor. Di ba? Alam ko na yan, kaya hindi na ako kailangan na sabihan pa. Kaya nga tayo lahat nag-aaral eh. Tama? Kasi hindi lahat ng mga bagay alam po natin. Marami pa po tayong dapat malaman ng mga salita ng Diyos. At ang pag-aaral ng salita ng Diyos, habang nabubuhay ang anak ng Diyos, tuloy-tuloy po yun. Lifetime po yung ating pag-aaralan ng mga salita ng Diyos. Kasi nandito po tayo sa mundo na atin pong ginagalawan. Okay? So, merong ibang mga bagay na nais ko pong ipabatid po sa inyo dito po sa sinabi ni Joshua doon sa mga Israelita. No? Hinamon po niya yung mga Israelita during the time. Kaya sabi ni Joshua, kung masama sa inyo na paglingkuran ang Diyos, ay pipiliin ninyo kung kanino kayo maglingkod. No? Pinapipili po sila ni Joshua kung saan sila maglingkod. No? Sabi ni Joshua, maglingkod ba kayo sa Diyos-Diyosan o maglingkod kayo sa tunay at totoong Diyos? Sabi po ni Joshua. Di po ba? So, dito makita po natin, number 1, sa ating pong pag-aaral, serve the Lord with reverence. Serve the Lord with reverence. Maglingkod sa Panginoon ng may paggalang at banal na takot. No? Dapat ginagalang po natin ang ating Diyos. Di po ba? Okay? Kaya po, ang Diyos po ba ay kagalang-galang? Amen. Amen. No? Kagalang-galang po ang Diyos. Hindi siya kagulang-gulang. No? Hindi katulad ng tao na kagulang-gulang ang tao. Pero ang Diyos, kagalang-galang. Magulang po ang tao eh. Di po ba? Pero ang Diyos, kahit kailan hindi ho. Kagalang-galang po ang Diyos at meron siyang kababaang loob at meron siyang katapatan sa buhay po natin. Kaya, mahalaga na maglingkod sa Panginoon ng may paggalang at banal na takot. God must be served with fear, honor, and respect. No? Ang mga naglilingkod daw sa Diyos, dapat merong pagkatakot, honor, no? Pag sinabing honor, itinataas mo si Lord. Tama? And respect. No? Respetuhin po ang ating Panginoon. Kaya, pagka tayo po ay nag-aralan, dapat nandoon yung focus natin sa mga salita ng Diyos kasi sign po yan ng ating respect. Tama? Respeto yan sa ating Panginoon. Okay? So, pag sinabi po ng ating Panginoon na sa ating paksa na ito, serve the Lord with reverence, napakahalaga yan kasi yun po ang katanggap-tanggap sa ating Panginoon. No? O kalugod-lugod sa ating Panginoon. Basahin po natin Hebrews chapter 12, verse 28. Mga kapatid, okay, babasahin po ni Nanay Lenny, Hebrews chapter 12, verse 28. Okay. Pakisuyo, Sister Agnes, kay Nanay. Sa wikang Tagalog po. Kaya pagkatanggap ng isang kaharian hindi na magagalaw ay magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan nito ay makapagpahandog tayo ng may paggalang at takutan ng paglilingkod na nakalilibig sa Diyos.
Amen. So malinaw po, no? Sa binasa po ni nanay, nakita ho natin dito ay pagtanggap ng isang kahariang hindi magagalaw. Ito po yung kaharian, tayo po yun, yung kingdom of God, no? Ito po yun, na kahit kailan hindi ho yan matitinag, hindi ho yan magagalaw. Kaya sabi ho dito, ng banal na kasulatan, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may pagalang. Yung inahandog po natin sa Panginoon, yung ating sarili. Ito po yon, ang buhay ho natin. Kaya nga tayo nandito sa gawa ni Lord kasi ang buhay po natin, hinahandog po natin sa Panginoon. Ito po yung buhay na handog, no, sa ating Panginoong Diyos, no? Sabi ko dito, tayong may pagalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. So yung paggalang at meron tayong pagkatakot sa Panginoon, ito pala ang nakalulugod, no, na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ang salitang reverend, tandaan po natin, ay tumutukoy sa Diyos, hindi sa tao. Hindi ho sa pare, reverend ang tawag. No, di po ba may reverend? May pastor din na reverend ang tawag. Ginagaya nila yung mga ano ngayon, yung mga pare, no? Reverend. Oo, may mga pastor ngayon na reverend. Okay? Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon, hindi sa tao. Tandaan natin. No? Maraming pastor na hindi kagalang-galang, kundi kagulang-gulang. No? Marami po. No? Dahil ginagawa ang lahat para sa kapakinabangan. Totoo po yan. No? Hindi lingid sa kaalaman po natin yan. No? Kaya ho, hindi lamang po ay sa kanilang kapakinabangan, kundi talaga hong dinadala nila karamihan ng mga tao na doon po sa kapahamakan, no, sa pagkatuto ng mga salita ng Diyos. Hindi ho talagang motibo nila na para madala sa tunay at totoong paglilingkod ng ating Panginoon. Psalms chapter 111 verse 9. Pakibasa, Sister Marilyn, para mabasa natin kung kanino ba talaga na tumutukoy ito yung reverend na tinatawag. Sige po. Psalms Chapter 111 verse 9. Opo. Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Amen. Kanyang iniutos ang kanyang tipan, magpakailanman, banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Amen. So, sino nagsasalita dito? Yung Diyos Ama. Tama? Sabi niya dito, siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang biyaya. Sino bang sinugo ng Ama para tayo tubusin? Si kanyang anak, ating Panginoong Kristo. Nang sabi pa po dito ay sabi pa po dito sa Tagalog, mga kapatid, kanyang inuutos ang kanyang tipan magpakailanman. Di ba? Ang dala ng ating Kristo, ang salita ng Ama, no? Yung tipan. Okay? Yung kanyang command, ang kanyang covenant sa atin, yung tipan sa atin. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Si Kristo po yun. No? Hindi ho ang pastor. Hindi ho pare ang reverend. Tama? Yung ating Panginoon. Okay? So, hindi po pwede na ang tao ay magiging katulad ng ating Panginoong Kristo. No? Hindi naman po Diyos ang tao eh. Kaya sa Diyos lamang ang tinatawag po na reverend. Kaya dito sa wikang English, ang sabi, He sent redemption unto His people. He hath commanded this covenant forever. Holy and reverend is His name. No? Kagalang-galang, reverend, yung kanyang pangalan. Kanino po yon? Sino pong tinutukoy? Yung ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya si Lord lamang po ang kagalang-galang. No? Kaya hindi kailangan ang titulo sa ating paglilingkod. Ang mahalaga, yung tayo po ay tunay na nasa tama lamang na paglilingkod
sa ating Panginoon. Okay? Next, basahin po natin aklat po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Babasahin ni Brother Migmig. Ecclesiastes, kahit sa English, kahit sa Tagalog. Chapter 12 verse 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sige pa. Let us hear the conclusion of the whole matter. Oo. Fear God and keep His commandments. Oo. For this is the whole duty of man. Amen. Malinaw. Sabi ni Lord, sa magitan po ni Haring Solomon, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanya mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, sinong tao? Of course, yung tao ng Diyos. Di ba? Okay? Ano po ang buong katungkulan ng tao? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. So, biblical po talaga na sundin yung utos ng ating Panginoon. No? Hindi utos ng tao ang sinusunod, kundi utos po ng Diyos, sapagkat ito po ang tungkulin ng tao sa kanyang buong buhay. No? Kaya nga, sabi ni Lord, sa pagitan ni Haring Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. So, ito kasi conclusion na po. Ito na talaga yung kabuuan, no? Na nais po ng ating Panginoong Diyos ng buhay. Na bagamat po, hindi pa tayo sa conclusion ngayon, pero ito na po yung conclusion na dapat po nating gawin sa harapan ng ating Diyos. Serving God is not casual or worldly. We must approach Him with reverence because He is holy and sovereign. So, malinaw po na si Lord po ay maglingkod po tayo sa Lord, no? Hindi sa mga makamundo na mga bagay sa mundong ito, no? At dapat tayo po ay mayroong paggalang sapagkat ang ating Diyos ay banal at siya po ay makapangyarihan sa lahat. Now, number 2, serve the Lord with sincerity and truth. No? Serve the Lord with sincerity and truth. Maglingkod sa Panginoon ng may katapatan at katotohanan. No? Kaya ho, mas gusto ni Lord na ang ating paglilingkod, di bali ng ilan na tayo, basta may katapatan at katotohanan po, no, sa ating Panginoon. Ano naman natin ang marami kung yan naman ay puro plastic? Tama? Kung yan man ay puro ang gusto lamang ay pakinabang. Tama? Mali po yan. Hindi dapat. Okay? So, true service comes from a genuine heart. No? Ang totoong paglilingkod, galing po yan sa genuine o sa tunay na puso ng isang tao. Kaya po, ay ang ating pagsamba dapat genuine din. No? Ang ating paglilingkod sa Lord, genuine din. Ang ating pag-aaral, genuine din sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat tinitingnan talaga ni Lord yung ating puso, no? Sa ating paglilingkod na ito, kung ano po yung ating motibo. Kaya ho, ang motibo natin dito, kung bakit tayo ay nagpapatuloy, una sa lahat, ay atin bigyan ng karangalan, kalahatian ng Diyos. Tama? Pangalawa, kaya tayo nagpapatuloy sa pag-aral po dito, para ang anak ng Diyos ay lumago. Tama? Matuto ng katotohanan ng aral ng Panginoon. Pangatlo, kaya tayo patuloy nag-aaral sapagkat ang gusto ng Diyos na huwag tayo madaya ng mga maling aral. Kasi nagsilipa na ngayon eh. Tama po? Nagsilipa na ngayon. No? Karamihan namumuhunan. Di ba? Una, nagbibigay muna yan, papakainin kayo para mawili kayo. Lahat yan, gagawin yan. Para makuha yung iyong intention, ang iyong loob. Di ba? Kukunin nila yan. Pero hindi natin alam, ginagamit lang pala tayo. Kaya ang nangyari, minsan, di po ba, picture-picture, padala sa ibang bansa, and then kasunod nun, suporta na. Di po ba? Sa atin dito, hindi ho ganon. Tandaan po natin, no? Hindi po ito ganon. Okay? Kasi, kung ako man, ganyan ang motibo ko, halimbawa,
Hindi ko na dadalhin si Lord, kundi magtrabaho na lang ako. Tama? Kasi pagka dadalhin yung pangalan ng Panginoon, mas lalo ka pang nagkakasala sa Panginoon. Di po ba? Okay? Kaya ang motibo natin dito, upang bigyan ng karangalan ng Diyos, at tayo po'y lumago sa mga aral po ng ating Panginoon. Katulad po ng ating pagsamba. Kaya ang tinuturo sa atin ni Lord, na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. No? Espiritu at katotohanan, dapat ang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi dapat kung ano ang sinasabi ng tao. Dapat kung anong sinasabi ni Lord. Hindi dapat kung anong gusto ng tao na klaseng pagsamba. Kasi tinuturo na po ni Lord ang tunay na pagsamba eh. Ito na po yan. Atin na lang sundan yung sinasabi po ng ating Panginoon. John chapter 4, verse 23 up to verse 24. Babasahin po ni Sister Gretchen po. John chapter 4, verse 23 up to verse 24. Opo. Tingnan natin kung sino hinahanap ni Lord ng tunay na ang mananamba. 23 to 24. Opo. Chapter 4, John. John ka na, sister? John ka na? Sa John? Okay. Sige, sister. Sige, sister, pakibasa po. Datapuat, verse 23. Dadapuat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga kahiyay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. So malinaw, no? Hindi sinabi ni Lord na sambahin siya sa ribulto. Tama? Hindi sinabi ni Lord na sambahin siya sa Diyos-Diyosan, hindi ho. Kundi sa Espiritu at katotohanan. Tingnan niyo po ang tanong, meron po bang hinahanap si Lord na mananamba? Kasi meron dito sinabi si Lord sa verse 23. Sabi ni Lord, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sino-sino yon? Yung mga taong sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yun po ang hinahanap po ni Lord, mga kapatid. Kaya tayo, ito po yun ngayon, yung ating posisyon, yung ating tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya malinaw po na sabi po ni Lord, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So kailangan, no, required, ito yung tunay at totoong pagsamba. Kaya po, serve the Lord with sincerity, no, na may katapatan at katotohanan. Next, Colossians chapter 3, verse 23 up to verse 24. Okay? Babasahin po, Mr. Agnes. Colossians chapter 3, verse 23 up to verse 24. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesus. Amen. So, meron pong tinatawag na ganting mana, no, na ibigay po sa atin yung ating Panginoon. Meron pong reward tayo sa Lord. Okay? Dito pa sa lupa, sa buhay natin ito, may reward na po ba tayo kay Lord? Amen. May reward na. Buhay natin, reward na po ni Lord. Tama? Lahat ng mga bagay, reward na po yan ni Lord. Akala nila, magre-reward pa lang si Lord. May reward na tayo. Di po ba? At meron pang reward na ating aabangan. Yung pagdating ng Panginoon. No? Na tayo ay makasama po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ho dito, malinaw po, mga kapatid, anumang inyong ginagawa, sabi po ni Pablo, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya paglilingkod po sa Lord, dapat para kay Lord. Hindi para dapat sa tao. Tama? Hindi dapat sa kapatid, pamilya o sino man. Dapat
lagi nating isipin, ilagay sa ating mga puso, ng ating paglilingkod ay para po sa ating Panginoon. Hindi po para kanino man. Kasi, pagka tumitingin ka sa tao, sandali ka lang maglingkod. Pagkatapos noon, mawala ka na. Kasi po, ang tingin mo doon sa tao, hindi sa Panginoon. Saka sa mahal. Alam mo naman ang tao, di po ba? Pag nakita mo, matitisod ka. No? Pero pag kay Lord ka tumitingin, kay Lord ka naglilingkod, sigurado po yan, tatagal ka sa paglilingkod sa Lord. Amen. Hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon. Pero napakasarap po mga kapatid, na tayo ay tuloy-tuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man yung mga problema sa pagsubok sa buhay, wala po yan. No? Talagang burado po yan sa Lord. Basta tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Si Lord po ang bahala dyan, ibigay natin sa Kanya. God is not pleased with hypocrisy. Hindi yan na itataas ng mga taong hipokrito ang ating Panginoon. No? Kaya paglilingkod sa Lord, dapat hindi kahipokrituhan o kahipoktritahan. Di ba? Oo, sa kanyang harapan. Dapat talagang tunay at totoo yung ating paglilingkod sa Lord. He desires honest worship and faithful obedience from the heart. So, pagka-honest ka kasi sa Lord, nandoon po yung kagalakan. Punuin ni Lord ang ating puso ng kagalakan sa Kanya. Okay? Yung kagalakan po na ito, kahit kailan hindi ho natin mararanasan nung wala pa tayo sa Lord. Pero nung tayo na kay Lord na, talagang kagalakang ito ay binigay po sa atin ng ating Panginoon. Diba? Tingnan niyo po, saan ka ba naman nakakita, may problema ka, tumatawa ka pa rin sa Lord. Diba? Hindi po tumatawa ka dahil meron kang ganon, hindi ho, ganon. Kundi, dahil meron kang Diyos na pinaglingkuran. Tama po? Andoon pa rin yung kagalakan sa ating Panginoon. Yun po yan, hindi mabayaran ng kahit anong pera, anumang mga kayamanan sa mundo. Amen. Yung kagalakan po natin sa ating Panginoon. So that is number 2 mga kapatid, serve the Lord with sincerity and truth. Ito din po ang sinabi ni Joshua sa mga Israelita during the time, na dapat sila maglingkod na may katapatan, no, at katotohanan sa ating Panginoon. Okay? Next, number 3, serve the Lord with love. Yan. Maglingkod tayo sa Lord na may pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi po ba? Kasi wala tayo ngayon dito kung wala tayong pagmamahal sa Lord. Amen. Kaya tayo nandito kasi mahal po natin ang ating Panginoon. Amen. Nabaga po nagmamahalan ng bilihin ngayon, subalit dapat wag magbago yung ating pagmamahal sa Lord. Amen po? Amen. So malinaw po yan mga minamahal. Love for Christ should motivate our service. So napakahalaga. Ang tanong ito, sino ang unang umibig sa atin? Ang Diyos o tayo? Diyos. Ang Diyos ang unang umibig. Hindi tayo. Di po ba? Wala pa po tayo dito sa mundo, inibig na po tayo ni Lord. Amen po? Amen. Okay? Inibig na po tayo ng Panginoon. Kaya nga po, sabi niya sa 1 John chapter 4 verse 19, we love Him. Sinong Him? Si Lord. We love Him because He first loved us. Siyang unang umibig sa atin. Okay. Now, ang tunay ba na umibig sa Lord? Meron po bang ginagawa para sa Panginoon? Amen. Amen. Yes. May kasama yan. Katulad ni Sister Gretchen. Inibig siya ni Brother Darwin. Pagka inibig niya si Sister Gretchen, may dala yan. May ginagawa siya. Tama, Sister? May dala siya na para Maril. maging masaya. Hindi mo ba? No? Ganon po yan ang pamilya no? Ganon po tayo na umiibig sa ating mga mahal sa buhay. Meron tayong binibigay sa Kanya. So ganon din po tayo. Pag tayo umiibig sa Lord, meron din po tayo binibigay sa Lord. Amen. Yes. Una, syempre, ang buhay natin. Tama? Okay? Pangalawa, syempre, gawin natin ang kanyang mga utusan. Kaya natin siya iniibig. Okay? So, basahin po natin, John chapter 14, verse 15. Okay, babasahin ni Brother Migmig.
John chapter 14, verse 15. Sige po. 14, verse 15. 15. Kahit English bro. If ye love me, keep my commandments. Amen. Sabi ni Lord, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, yun po ay pag tinupad natin ang utos ng Diyos, ay ibig sabihin po, inibig po natin ang ating Panginoon. Love God above all. Amen. No, love God above all. Ibigin ang Diyos higit sa lahat. No? Dapat prioridad ang Panginoon. Secondary na lang yung family. Tama? Secondary na lang ang sinuman. Money. Okay? Ang pera o anumang mga bagay. Dapat una Ang Panginoon. ang ating ibigin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Bakit po? Luke chapter 10 verse 27. Basahin mo natin. Luke chapter 10 verse 27. Babasahin po ni Nanay Lenny po sa wikang Tagalog. Lucas kapitulo 10 talata po ay 27. Luke chapter 10 verse 27. Ano po? At pagsagot niya, Hmm. at ng buong kaluluwa Hmm. at ng buong lakas mo Hmm. at ang buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong kasunod. Amen. Tingnan niyo po, pangalawa na lang yung kapwa. Tama? Una talaga si Lord eh. Di ba? Kaya ang gusto ni Lord, na ibigin natin siya ng ating buong puso. No, 100% dapat. Buong kaluluwa. Buong lakas natin. At buong pag-iisip po natin. Okay? Kaya love God above all. So malinaw po yan. We serve God not to earn eternal salvation. No? Kaya naglilingkod tayo sa Lord, hindi para tayo maligtas ang ating kaluluwa sa impyerno, but because Christ first loved us and saved us by His grace. Kasi tayo ay inibig na ng Diyos at tayo ay niligtas na ng Diyos sa Kanyang biyaya. Ang atin na lang po dito ginagawa ngayon, dito sa mundo na ating ginagalawan, is to glorify our God, no? Is to grow in grace and the knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. Ito po ang ating ginagawa po ngayon, mga kapatid. Okay? Number 4, panghuli. Serve the Lord continually. Kaya pag lilingkod sa Lord, hindi po 1 taon lang, hindi po 2 taon lang, kundi lifetime, continually. Sinasabi po dito, serve the Lord continually. Dapat tuloy-tuloy, nagpapatuloy tayo. Patuloy na maglingkod sa Panginoon. Faithful service should continue in every season of life. So makita ko natin dito mga kapatid, no? Sa buhay po ni Pablo, no? Kaya gayahin po natin ang mga ginagawa ni Pablo para po tayo maging matatag sa Panginoon. Acts chapter 20 verse 19. Babasahin po ni Sister Marilyn. Acts chapter 20 verse 19. Opo. Karanasan po ni Pablo. Basahin natin. Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Amen. No? Sabi dito sa wikang Banyaga, serving the Lord with all humility of mind. Tingnan niyo po, no? Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpakumbaba ng isip. No? Ganun dapat yung ating paglilingkod sa Lord. At ng mga luha, no? Si Pablo ay talagang puro iyak, puro luha, no? Ang kanyang naranasan, di po ba? Alang-alang po sa ating Panginoon. No? Di bali nang umiyak tayo sa Lord. Di ba? Huwag lang po sa kakanino. No?
Umiyak tayo sa Lord, okay lang po yan. Sa ating prayer, no? Masarap po umiyak sa Lord eh. Napapawi yung ating bigat ng ating puso kapag tayo ay umiyak sa ating Panginoon. Ganon din po si Pablo. Umiyak din po. Bakit? Si Pablo, tao lang din po yan, katulad natin. Tama po? Amen. Okay? Tao lang din po yan. Ang kainaman lamang kay Pablo, dahil siya po ay talagang tinawag ng Diyos at siya po ay binigyan ni Lord ng katapangan na may pangaral po ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya po si Pablo ang masipag, matatag at patuloy po na naging matagumpay ang ministry ng Panginoon sa pamamagitan niya sapagkat siya po ang ginamit po ng ating Panginoon. Okay? So, maraming mga pagsubok siya naranasan. Tayo din po, ganun din po. Ang mahalaga, maglingkod tayo sa Panginoon na may pagpakumbabang isip sa kanyang harapan. Okay? Next po, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Babasahin po ni Sister Maymay. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sige po. 58. 15:58 po. 1 Corinthians. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makikilos ng laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Malinawanag po yan. Always abounding in the work of the Lord. Laging masagana, no, sa mga gawa sa ating Panginoon, sa mga gawain po ng Diyos. Kaya po, dapat tayo ay magpatuloy, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating Panginoong Diyos at dapat tayo ay huwag matinag, no? Dapat tayo magpakatatag at huwag tayong matinag at lagi po dapat tayo sumasagana sa gawa ng ating Panginoon. Ito po 'yon, isa sa gawain po ng Diyos. No, dapat ang gawain po dito, lagi ko pong pinagpipray na nawa tuloy-tuloy ang gawain po ng Diyos, nawa madagdagan pa tayo, no, nawa ay marami pang mabuksan si Lord ng mga pinto ng mga puso ng mga tao upang sila po ay makarinig ng mga katotohanan salita ng ating Panginoon. Kaya po, sabi po ni Lord, huwag tayo maging tamad. Si Lord po nagsabi niya, no? Basahin natin Romans chapter 12, verse 11. Sister Gretchen, Romans chapter 12, verse 11. Sige po. Bigay mo, sister, ang cellphone na lang kay Sister Gretchen. Kita mo, sister. Romans chapter 12, verse 11. Kita mo na, sister? Ayan, nakita na siguro. Verse 11 po. Hindi ko maintindihan. Sige, sister. May Tagalog din dyan. Sige po. Katabi niya Tagalog. Sige po. Sige lang. Okay lang po. Huwag Huwag. mga tamad sa pagsusumikap. Tawag ko pala nila. Maningas. Maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen. No, malinaw po, no? Na sabi po ng Panginoon, huwag mga tamad sa pagsusumikap. No? Ibig sabihin, huwag maging tamad sa paglilingkod. Sa Diyos. Na kailangan magsumikap tayo, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay? Not slothful in business. Kaya ho, tuloy mo lang, sister, ang business mo. Higit sa lahat, sa business sa ating Panginoon. Sa mga gawain ng Panginoon. Okay? Fervent in spirit, maningas sa espiritu. Ibig sabihin, maging mainit. No? Maging mainit. Mapuspos ka ng espiritu ng Diyos. Kasi ang mainit na espiritu,
Hindi ho yan mapigilan, mag-share po yan ang salita ng Diyos. Pagka ang isang anak ng Diyos, puspos ng Espiritu ng Diyos, hindi niya mapigilan ang bibig niya. Kung ano ang kanyang narinig, kung ano ang kanyang nabasa sa salita ng Diyos, kanya po yang sasabihin. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Hindi kung ano-ano mga sinasabi. Okay? Hindi yung nangingisay. No? Hindi yung nagsasabi kung ano-ano. Okay? Hindi ho. Kundi salita ng Diyos ang siyang binabahagi. Serving the Lord. Mapaglingkod sa Panginoon. Though trials and discouragements come. No? Dumarating talaga sa atin yan. Tandaan po natin. Ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi madali. Punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng discouragement. No? Sa buhay po natin, punong-puno ng problema yan. Hindi madali ang buhay Kristiyano. Subalit, kaya lang naging madali sa atin yan because of our God. No? Dahil po ang Panginoon ang siyang magbigay sa atin ng kasagutan, katugunan, kagaanan, no? Lakas sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. The believer should continue steadfastly in serving the Lord. No? Dapat nagpapatuloy ang mananampalataya, no, na maging matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Pag may problema, anong gagawin? Ipag-pray sa Lord. Tama? And next, hakbang ka na kung anong dapat gawin ng tama. Tama po? Amen. Okay? At pag nasa katotohanan, ipinaglalaban ang Amen. Paglaban mo. Okay? Di mo ba? Kasi sa Lord, ang totoo ay totoo. Ang mali ay mali. No? Hindi po pwede na ipalit mo yung mali sa totoo. At hindi rin pwede ipalit ang totoo sa mali. Di ba? Ganun po sa Lord. Tapat po si Lord. Okay? Kaya tinuturuan po tayo ni Lord kung paano po i-drive mga bagay na yan. Now, let's go to our conclusion, mga kapatid. A sincere heart in serving God is precious before Him. Mahalaga sa Kanya. Sa harapan ng Panginoon. Yung sincere heart. Yung tapat na puso na naglilingkod sa Panginoon. Let us serve the Lord with reverence. Maglingkod tayo sa Kanya na may paggalang. No? Sa ating Panginoon. Truth, katotohanan. Love, ibigin natin siya. And faithfulness, katapatan. Pagtatapat sa ating Panginoon. Giving all glory to God for His grace and mercy through Jesus Christ, our Lord. Amen. Purin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Nawa ay meron tayong natutunan ng mga aral po ng Diyos, mga salita po ng Diyos. And then, bago tayo mawit,